Ang naging payag at kahilingan nga nitong si Jinyu ay labis na hindi nagustuhan nitong si Mr. Kim Gitay at na-question etong binata kung bakit niya nasabi ang ganoong mga bagay. Na sinagot naman ito na batay nga raw iyon sa iba't ibang mga aspeto kagaya ng inflation rate, pagtaas ng mga presyo ng mga hilaw na materyales at maging ang bayad sa mga manggagawa. Agad namang nagpakita ng di pagsang-ayon etong si Mr. Kim sa mga pabor na nais na makuha nitong si Jinyuk at mukhang nasayang nga lamang daw ang kaniyang oras kasabay ng kanyang pag-alis sa lugar na iyon. Subalit napahinto nga siya noong isinaad ng binata ang tungkol sa tinatawag na Great Temple na matatagpuan sa ikatlong palapag na kung saan ay palagi nga raw silang nabibigong maklear mga master. Nabigla naman etong si Mr. Kim buhat sa kung kanino nga daw natuklasan ang naturang impormasyon, ngunit ayon nga sa binata na isa nga rin daw siyang guild master kung kaya't madali lamang niyang makahalap ang ganoong mga bagay. Kanilang ang paulit-ulit ngang hinahamon ang Great Temple na kanilang monopolyo. Subalit ang kaniyang reputasyon sa kanilang guild ay labis na nasira na buhat sa paulit-ulit lamang nakabiguan sa kanilang isinasagawang raid doon. At malamang ang kaniyang posisyon bilang kanilang team leader ay kasalukuyang nalalagay na rin sa isang delikadong sitwasyon. Kung kaya't bilang pabor ay kaniyang araw ikiklear ng personal ang naturang labyrinth para dito kay Mr. Kim na nabigla ngang marinig ang kanyang naging payag. Pagkatapos ay inilipat ang eksena sa bansang Austria kung saan masisilayan ang nagaganap na isang konsyerto. At eto ngang si Alice ay labis na namamangha sa mga ito. Gayon din ay inilahad ng system na ito pala ay isa sa kanyang gawain at kanyang matagumpay na natapos na ang 7 beses na panonood at kapwa kinakailangang kondisyon upang makopyang skill na perfect pitch at understanding of instruments. Habang eto namang si Alice ay ninanais na bilhin ang mga taong iyon buhat sa nasisiyan siya sa mga ito na agad namang hindi sinang-ayunan ng ating pangunahing tauhan. Pagkaraan nga ay tinahak nila ang isang mamahaling restaurant, gayon din ay in-order nga nitong si Alice ang aniya ay pinakamahal na alak mayroon sila. Nakapwa nga ang pagtahak sa naturang lokasyon ay kasama din sa kaniyang quest na isinasagawa. Muli siyang natanong nitong si Alice na bagamat nais nga rin daw niya ang ganitong klase ng mga gawain at lokasyon ay bagya siyang naguguluhan buhat sa biglaan naman daw ang pagsasagawa nila na bagyang hindi naaakma sa kanilang sitwasyon. Ngunit tanging sinagot lamang siya ni Jinyuk na ang lahat ng kanilang isinasagawa ay may rason kung kaya't magsaya lamang daw siya at lasapin ang ganitong mga pagkakataon na kaniya na nga lamang ding sinang-ayunan. Ayon nga sa binata, ng ika-6 na palapag ng tore na tinatawag na Elven Forest ay mga duwende ang naninirahan at wala silang pakialam sa mga dayuhang naroroon at tanging magbantay lamang sa kanilang magandang kagubatan ang pinaka-pinagkakaabalahan ng mga ito. Ang susunod nga raw na ika-7 palapag ay magbubukas sa pamamagitan ng tanging paggugol ng 40 araw sa loob ng nasabing palapag at ang mga manlalarong naroroon ay kasalukuyang tinatahak ito at naglalagay lamang ng mga marka tanda ng kanilang matagumpay na naabot na ang naturang palapag, gayon din ang mag-level up. Subalit alam nga din daw niya sa kanyang sarili na ang bawat palapag ay may kani-kaniyang hangarin, gayon din ang oportunidad na maaring taglayin at nakuha ng sino mang manlalaro. Kung kaya tatahakin nga raw niya ang nasabing ika-6 na palapag kapag kanya nang nakumpleto ang lahat ng kanyang mga kinakailangan. Pagkaraan nga nito ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Kim na ipinapahayag na handa na ang lahat. Ilang sandali pa nga at makikitang inihatid na ng ibang manlalaro patungo sa isang partikular na lokasyon gamit ang tinatawag na teleportation magic etong binata, na bagya nga rin niyang pinuri. Ang lugar ngang iyon ay tinatawag na Advancement Temple na matatagpuan sa ikatlong palapag ng tore. Lubha nga raw itong popular para sa mga manlalarong naghahangad ng pagsulong ng kani-kanilang mga abilidad. Karamihan nga raw sa mga ito ay tinatak ang lugar na iyon kung saan naroroon ang tinatawag na priestess upang baguhin ang kanilang klasipikasyong tinataglay. Subalit wala silang kaalam-alam na may isang nakamamatay na labyrinth ang matatagpuan sa ilalim na bahagi ng naturang gusali mga master. Maya-maya ay may individual na tumawag nga sa kanyang atensyon at ito'y walang iba kundi si Mr. Kim na agad niyang ipinakilala ang mga manlalarong magiging miyembro ng kanilang isasagawang misyon. Kabilang na dito etong si Lee Yong-gun na kapwa-kapitan ng second raid team. Nakaagad ding nakilala nitong si Jinyuk buhat sa isang araw itong sikat na kapitan ng guild na Fighting Father. Kasama nga rin niya etong si Ha Yeon-su na magsisilbing mga healer ng kanilang grupo. Nakapwa nga mga panatiko din pala nitong si Jinyuk
at labis na naghahangad ng kaniyang autograph. Ayon pa nga sa kay Mr. Kim na hindi nga raw ito isang fan meeting, subalit bahagya din siyang napangiti buhat nga raw na maging ang mga elite na player ng kanilang guild ay tila ba nagiging mga panatiko na lamang sa harapan nitong S-rank player na si Jin Hyuk. Pagkaraan nga ay ipinahayag nitong si Mr. Kim na etong si Lee Yong-bun ang tatayong kapitan ng grupo. Subalit eto namang si Jin Hyuk talaga ang siyang masusunod at hawak ng otoridad. Gayon din, ang anumang bagay na posibleng makuha sa loob ng labyrinth ay maaari niyang angkinin. At tanging isang bagay nga lamang ang kanyang ninanais. At ito ay ang magtagumpay sa kanilang isasagawang raid. Napangiti na nga lamang etong binata sa kanyang narinig at sumang-ayon habang bagyang natutuwa sa naturang lalaki. Sapagkat pinaplano nga sana niya itong traidorin, oras na gumawa ng hindi kaaya-ayang aksyon laban sa kaniya. At kasabay na isinaad din na magkita-kita na nga lamang daw sila sa entrance pagkalipas ng 30 minuto. Pagkatapos noon ay ating masisilayan etong si Jin Hyuk na marahang naglalakad ng hagdan papasok ng gusali upang baguhin din ang kanyang klasifikasyon at mas lalo pang lumakas sa tulong ng priestess. Tinanong nga siya nito kung anong landas ang kanyang nais na tahakin, kasabay ng paglabas ng napakaraming klasifikasyon na maaari niyang pagpilian. Ayon nga sa binata na kanyang nasubukan na ang lahat ng mga klasifikasyon gamit ang kanyang mga sub-accounts sa nakaraan. Gayon din ay inatasan niya etong priestess na isaayos ang mga ito mula sa mga pinaka hindi sikat na klasifikasyon. At sa tulong nga nito ay kanyang napagpasyahan na piliin ang skill na Barrier Master na isa sa mga pinakamahirap na laruin. Kapwa nga naalala niya ang nangyari sa museo at sa labyrinth kung saan lubang napakataas ng tiwala nga raw nitong kanyang stalker pagdating sa kanyang abilidad na paglikha at gamit ng kanyang barrier. Kung kaya't tiyak nga raw na mas lalo lamang siyang mag-e-enjoy sa pagdurog ng kumpiyansa, mayroon etong si Chon Yu-sung. Makalipas ang kanyang pagpapapalit ng klasifikasyon, ay nagtaka nga siya sa kumusyong nagaganap sa harapan ng gusali. Buhat sa may mga player na naghahanap dito kay Mr. Kim at ito nga ay walang iba kundi ang mga kasapi ng tinatawag na Samurai's Guild. Agad ngang nagpakita ng pagkainis etong si Mr. Kim buhat sa paulit-ulit nga daw na panggugulo ng mga ito at literal na wala siyang anumang plano na hayaang makiisa ang mga nasabing player sa kanilang isasagawang raid sa Great Temple. Sinagot naman siya nitong lalaking tumatayong leader nito na wala daw bang kaide-ideya etong si Mr. Kim hinggil sa kung gaano nakadami ang bilang ng mga dismayado buhat sa patuloy na kabiguang natatamo ng Fighting Fathers Guild. Kaya't kaysa nga raw ipilit nila ang kanilang mga pagnanais na higit pa sa abot ng kanilang makakaya, ay hindi ba't mas makabubuti kung kanila na lamang itong magkasamang i-clear para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Hindi naman magawang sumbatan nitong si Mr. Kim ang nasabing individual buhat sa isang malaking sampal ng katotohanan na binitawan nito para sa kanya na agad nga ring nakilala ng ibang mga player buhat sa ang naturang guild nga raw ay literal na gumagawa na ng ingay buhat sa kanilang kahusayan, lakas at kapabilidad sa pagtataglay at pangangalap din ng mga impormasyon. Kung kaya't malaki nga daw ang posibilidad na sila ay magtagumpay sa pag-clear ng nasabing Grace Temple. Bagya namang nangamba etong si Mr. Kim buhat sa kanilang nagawang agarang mapukaw at pumanig ang pananaw ng publiko, subalit isang boses nga lamang ang nagpahinto sa mga ito. Noong sumali na sa eksena etong si Jin Hyuk na pinuri etong si Mr. Kim buhat sa kilala nga daw talaga siya maging sa ibang dako ng daigdig. Agad din siyang nakilala ng mga ito bilang isang S-rank ng bansang Korea, kaya't bagyang napahinto niya ang kahambugan ng tumatayong leader ng Samurai's Guild. Ayon nga kay Jin Hyuk na kanina pa siya nakikinig sa kanilang talakayan, subalit may bagay nga daw na gumugulo sa kanyang isipan na kapwa naman hindi maunawaan nitong naturang lalaki, sapagkat saad nga raw nito na sila ay mabibigo buhat sa kakulangan nila sa lakas na tinataglay. Subalit kung pagmamasdan nga rin daw ang kanilang panig, ay wala rin siyang anumang nakikitang kakaiba kung ihahambing sa kanila na labis na ikinainis nitong marinig. Galit niyang sumumbat ang isang samurai na kasama nito, ngunit kaagad din siyang pinahinto at pinaalalahanan na ang kanilang kaharap sa kasalukuyan ay isa di umanong S-rank player. Kaya't natanong na lamang niya si Jin Hyuk kung ang tinutukoy niya ay kakulangan pagdating sa lakas nilang tinataglay. Na ayon naman sa binata ay hindi iyon ang kanyang ipinapahayag, bagkus pagdating nga rin daw sa kinakailangang pamantayan. Habang ang pahayag niyang iyon ay kapwa nasaktan din maging ang mga miyembro ng Fighting Fathers Guild. Buhat nang sila nga rin daw ay tinamaan sa masakit nitong pahayag. Muli namang rumesbak etong leader ng Samurai's Guild at ipinahayag na hindi na mahalaga pa
kahit anong sabihin nitong si Jinyuk. Buhat nang nagtataglay sila ng klase ng lakas na lubang napakalayo. Kung ihahambing sa lakas ng puwersa, mayroon etong grupo ng ating pangunahing tauhan. At iyon nga ay lubos na pumukaw sa atensyon nitong si Jinyuk. Napangiti nga siya habang nawika na mayroon nga raw silang veteranong kasamahan na nagawa nang akyatin ang hanggang 30 palapag ng tore, na talagang ikinabiglang mapag-alaman nitong si Jinyuk, mga master. Maging ang iba pang mga manlalaro na nasa kanilang paligid nga ay literal na hindi makapaniwala na iyon pala ang rason kung bakit papaano nagagawa ng Samurai's Guild ang mabilis nilang progreso. Mayabang nga nitong isinaad na nagtataglay sila ng mga impormasyon tungkol sa iba pang mga teritoryo na tanging sila lamang ang nakakaalam. Kung kaya't kahit ano pang ang mga patibong ang nakalatag dito, ay magagawa daw nilang paghandaan ang lahat ng mga iyon. Dagdag pa nga nito na kanilang gagamitin ang nasabing kaalaman upang sila ang maging kauna-unahan at mga bayani na magliligtas ng sangkatauhan mula sa panganib na dulot ng Tower of Trials. At kasama na nga sa proseso nga daw na ito ang pagiging mayaman nilang lahat. Naging seryoso naman etong binata at agarang inactivate ang skill na Eye of Gluttony at inalam kung itong individual na nasa kanyang harapan ay nagsasaad ng katotohanan na kapwa sinang-ayunan naman ng kanyang skill. Kung kaya't batay doon, ay nagsimula na ngang tukuyin nitong binata ang skill ng bawat isa na kaniyang mga kasamahan upang mapag-alaman kung sino nga ba sa mga ito ang nagtataglay ng naturang impormasyon na puno ng kasinungalingan. Hanggang sa maya-maya ay napukaw ang kanyang atensyon ng isang individual na nasa isang sulok. At ito nga ay nangangalang Yamamoto na siyang nagtataglay ng skill na tinatawag na Hemi Foresight, na ayon pa nga sa ating pangunahing karakter ay isa di umanong half-cook o posibleng totoo at hindi ang kanyang nakikita sa mga itaas na palapag ng naturang tore. At batay nga sa kanyang natuklasan ay mas lalo lamang nasiyahan etong binata, buhat nga raw ng mas lalo lamang nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin ang nakaraan nitong si Yamamoto na gulat buhat sa inilahad nitong kaniyang kapitan na tumpak ang kanyang mga naging pahayag. Wala nga raw sino mang nakakaalam na ang kanyang abilidad na nakuha at tinataglay ay isa lamang kalahating luto o talagang hindi tumpak ang kanyang ipapahayag. Kung kaya't mas minabuti niyang hindi ilahad sa iba ang bagay na iyon upang makuha ang mas maayos na pagtrato mula sa iba niyang mga kasamahan. Kaya't pilit niyang pinaniwala ang kanyang sarili na tumpak siya sa mga bagay-bagay. Gayun din, hindi nga raw ito may tuturing na isang kasinungalingan kung walang ibang taong nakakaalam. Subalit sa ngayon nga raw ay tila ba nangangamba siya sapagkat eto ngang si Jinyuk ay literal na nakatitig lamang sa kanya habang nakangiti ng nakababahala. Pakunwari na nga lamang na napahanga etong binata sapagkat aniya ay hanggang sa ngayon nga raw ay wala pang sino man ang nagtataglay ng impormasyon hanggang sa 30 palapag ng tore. Lalo na't sa kasalukuyan ang kaalaman patungkol sa 10 palapag nito ay hindi pa nailalahad sa publiko magpasa hanggang ngayon. Napangiti naman sa kanya etong tumatayong leader ng grupo ng Samurai's Guild, buhat sa alam nga daw nitong binata na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ang taglayin ang ganong klase ng mga impormasyon ang siyang pinakamalakas na sandatang maaaring taglayin ng bawat manlalaro. Kung kaya't bakit hindi na nga lamang daw sila pumayag na sumama ang kanilang grupo sa isasagawa nilang pag-raid sa Grace Temple. Agad namang nagpahayag ng di pagsang-ayon sana etong si Mr. Kim mula sa naturang panukala. Subalit siya ay pinahinto naman ni Jinyuk at isinaad pa nga na dapat ay isinaad na nito kanina ang naturang bagay nang hindi na humaba pa ang kanilang naging pag-uusap at ninais na simulan na ang kanilang isasagawang raid, mga master. Ang kaniyang naging pahayag nga ay lubos na hindi maunawaan itong si Mr. Kim, gayon din ang tumatayong leader ng Samurai's Guild na napangiti na nga lamang at tulad nga raw ito ng kanyang inaasahan sa isang kagaya niyang S-rank. Ayon pa nga dito na mas makabubuting huwag nang magalit pa etong si Mr. Kim sapagkat buhat nga raw sa kanilang isasagawang pag-clear nitong labyrinth ay maitataas nila ang reputasyon mayroon ang nasabing individual, gayon din ang kanilang guild. Nagsimula na nga mga itong pumasok habang naiwan etong sina Jinyuk na kasalukuyan ay kinekwestiyon nitong naturang lalaki kung bakit niya hinayaan ang mga itong manghimasok na lamang at maging kabahagi ng isasagawa nilang misyon sa Grace Temple. Samantalang natanong nga rin siya nitong binata na kung nagkataon nga raw ba na hindi siya pumayag ay malamang na hindi rin papayag sa naturang bagay etong si Mr. Kim. Na agarang sinagot din ito ng oo. Kapwa kinundi na naman siya nitong si Jinyuk sapagkat tingnan nga raw niyang mabuti ang mga naturang individual.
na lubang nagnanais na maging bayani. Napangiti nga siya at isinaad na bakit hindi nga raw nila bigyan ng pagkakataon ang mga ito na maranasan kung madali lamang ba itong may sasakatuparan o hindi, lalo na ang bang-agaw ng putahe na sanay para sa iba. Batay sa kaniyang narinig ay tila ba nabahala naman etong si Mr. Kim sapagkat sadyang mapipinta ang kasamaan sa mga mata nitong ating pangunahing tauhan. Maya-maya ay kapwa nagpaalam na rin sa kaniya etong si Lee Young-won upang kapwa sumama at simulan na ang pagsasagawa ng nasabing raid. Sa loob nga ng naturang labyrinth ay makikita ang mga tila ba naging bato ng mga manlalaro na silang mga unang sumubok na i-clear ang naturang lugar. Naaawa nga ang ilan sa mga ito at natanong kung mayroon pang posibilidad na bumalik ang mga ito sa pagiging normal. Subalit sinagot naman sila nitong si Yamamoto na imposible na nga raw ang bagay na iyon sapagkat oras na tumingin nga raw sila sa mga mata nitong halimaw na nasa loob ng labyrinth ay tiyak na katapusan na ng kanilang buhay. Ngunit agad naman silang pinakampante nitong kanilang tumatayong leader sapagkat napaghandaan na nga raw niya ang bagay na iyon at kasabay na inilabas ang isang kalasag na tinatawag na Shield of Perseus. Napuna nga rin itong si Jin-hyuk ang nasabing item na ayon pa nga sa kanya ay malamang na literal na gumastos nga raw ang mga ito ng napakalaking halaga ng salapi. Gayon din, hindi nga raw siya sigurado kung alam na ng mga ito kung papaano gamitin ng mahusay ang naturang kalasag. Maya-maya ay bigla na lamang lumabas ang isang mensahe na nagmula sa system na nagsasaad ng pabuya para sa kauna-unahang manlalaro na nagawang i-clear ang laro ng Tower of Trials. Labis nga siyang nasisiyahan sa timing nito kasabay ng paglalahad ng bagong abilidad na Moon Imprint na nagagawang bawasan ng oras ng activation sa paglikha ng barrier. Gayon din kung kaniya nga raw matatagpuan ang lahat ng mga tinatawag na lost language na nakatago sa tore ay magagawa niyang matutunan ng skill na nameless barriers. Naalala nga nitong binata na minsan na niyang nakita ang mga ito subalit hindi niya lubos maunawaan. Kaya't buhat doon ay muli siyang napangiti at nawikang mayroon pa nga daw mga bagay na hindi niya alam tungkol sa tore. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang matinding konsentrasyon nitong si Yamamoto at kaagad na inilahad sa kanilang leader ang impormasyon na kaniyang napag-alaman. Na agad ngang nagbigay ng kautusan na maganda na sila para sa pakikipaglaban buhat ng isang dambuhalang kobra ang nasa kanilang daraanan. Ayon nga sa kanilang leader na kanilang wawasakin ang kalakasan ng espiritu, mayroon ito at nag-atas na manguna sa pagkilos ang main damage dealers na nagpakawala nga ng mga sandamakmak na pag-atake ng mga bola ng apoy na direktang tumama sa iba't ibang parte ng katawan, mayroon etong halimaw. Pagkaraan nito ay makikitang mag-isang sumugod etong kanilang leader at gamit ang kanyang pinagmamalaking kalasag ay madali lamang niyang napaslang etong dambuhalang kobra. Maging etong si Lee Young-won ay hindi nga maiwasang humanga sa klase ng lakas na ipinapamalas ng Samurai's Guild na pinagmumukha lamang daw silang mga walang silbi. Samantalang etong si Jin-hyuk ay bagya namang nakadama ng awa sa mga ito buhat sa ganung kasimpleng bagay pa nga lamang daw ay kaagad nang nasiraan sila ng loob at kung ibabatay sa kanyang pag-aanalisa ay hindi niya nakikitang magagawa ng mga ito na tumagal sa pakikipaglaban kay Alice kahit na 1 minuto nga lamang. Habang ang nasabing babaeng vampira nga ay nasa ikalimang palapag ng tore sa kasalukuyan at pinagsasabihan etong si Andrea hinggil sa kung papaano ang tamang pagbibigay ng kautusan sa kaniyang mga alagad na kapay pinakita dito sa dalaga na labis na papuri ang isinasaad buhat ng likas nga raw na talagang naiiba etong si Alice. Pagkatapos ay muling ipinakita ang leader nitong Samurai's Guild na bagyang nag-iisip sa kung aling tarangkahan ang kanilang dapat pasukin. Kung kaya't napatingin nga ito sa direksyon ni Yamamoto na kapwa nga nangangamba buhat ng ang nasabing mga pasilyo ay hindi sa kanya ipinakita ng kaniyang abilidad na foresight. Kung kaya't nagpasya na lamang itong naturang individual na piliin ang kaliwang pasilyo batay sa kaniyang intuisyon. Pakunwaring ang pinuri siya nitong si Jin-hyuk buhat nga raw nang ganoon ang kaniyang inaasahan sa isang veteranong manlalaro. Nakangiti nga ito at sinabing hindi niya siya kilala. Subalit magtitiwala nga daw etong si Jin-hyuk na dadalhin sila nitong miyembro ng Samurai's Guild sa mas ligtas na lugar. At ang pagpapasyang iyon ay kapasinang-ayunan din ng kanilang tumatayong leader. Samantalang sa kanilang paglalakad ay lubang mapipinta ang pagkadismaya nitong ating pangunahing tauhan buhat sa napakahina nga daw ng foresight mayroon etong si Yamamoto buhat sa pagpili nga nito ng kaliwang pasilyo. Sa totoo nga lamang di umano ay wala siyang paki sa bagay na iyon sapagkat kapwa ang mga itong araw ay malaimpyerno lamang ang kanilang kahaharapin mga master.
Sa kanilang paglalakbay nga ay napuna nitong kasamahan ni Yamamoto ang isang kakaibang bagay at iyon pala ay isang laser na patungo sa kanilang direksyon. Nabahala naman ang kanilang tumatayong leader, subalit mayabang na sinagot naman itong kaniyang kasamahan na isa lamang ito di umano'y simpleng patibong kaya tuwag na daw nilang alalahanin pa. Ngunit maya-maya ay bigla na lamang mas naging mabilis at marahas ang paggalaw ng mga nasabing laser na ngayon nga ay patungo sa kanilang lokasyon na labis na nagbigay ng pagkabahala sa grupo ng mga player na mula sa Samurai's Guild. Agad namang kumilos ang mga ito at ginamit ang skill na Mana Infusion upang magsilbing kalasag ng kanilang grupo. Ngunit hindi ito naging sapat upang magawang mapigilan ang talim ng mga laser na kaagad nagdulot ng malubhang pinsala sa bahaging braso ng isa sa kanilang mga kasamahan, kung kaya't mas lalong ipinag-utos nitong kanilang tumatayong leader na mas palakasin pa ang paggamit ng kanilang mga mana. At eto na nga kanilang tumatayong leader ang siyang nanguna sa kanila at inatasan etong si Yamamoto na manatili sa kanyang likurang bahagi. Naiinis naman etong naturang player at sinisisi nga etong si Jinyuk sa kanyang pagpapasyang isinagawa at iniisip na malamang nga daw ay nalalagay din ang mga ito sa isang delikadong sitwasyon sa kasalukuyan. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nung kanyang masilayan etong si Jinyuk na nagsasagawa ng isang barrier spell habang ang talim ng mga laser ay tinatahak na rin ang kanilang direksyon. At gamit nga ito ay madali lamang niyang matagumpay na nadepensahan hindi lamang ang kanyang sarili, bagkus ang kanyang buong grupong kinabibilangan. Nakapa nga rin hindi makapaniwala at iyon pa nga lamang din ang unang beses na kanilang masilayan ang ganong klase ng barrier sa loob ng nasabing laro. Ngunit sa kabila nga ng pagkamangha ng kanyang mga kasamahan ay bagya namang nadidismaya sa naturang bagay etong binata. Buwat ng ganon pa nga lamang daw kaliit di umano ang kaya niyang gawin sa ngayon. Maya-maya ay nagbigay nga siya ng kautusan na huwag lalabas mula sa kanyang barrier etong grupo ng mga player na nagmula sa Fighting Fathers Guild na naguguluhan naman at nag-aalala sa kanyang isinasagawang pagkilos papalabas ng kanyang ginawang depensa. Nakangiting na wika naman itong ating pangunahing tauhan na kukuha lamang siya di umano ng mga items na ipagkakaloob ng system sa sino mang manlalaro oras na nagawa nitong iwasan ang mga laser ng 300 beses na mas lalong ikinabigla nitong kanyang mga kasamahan na marinig. Pagkalabas nga niya ay kaagad niyang inaya ang mga ito sapagkat hindi naman daw ganon kahirap isagawa at tanging sasabayan lamang nila ang kanyang kumpas na ipaparinig gamit ang kanyang mga daliri. Pagkaraan noon ay kaagad na siyang kumilos at isinagawa ang pag-iwas sa mga ito at nakangiting isinaad na basic lamang ang naturang gawain. Hindi nga makapaniwala etong sina Lee Yong-won sa kaniyang nasasaksiyan. Aniya ang mga manlalarong araw na nagmula sa Samurai's Guild ay kasalukuyang maririnig ang mga palahaw at ang matinding takot na nadarama. Habang taliwas naman ito sa ipinapakita ni Jinyuk na nakukuha pang ngumiti sa mga nangyayari. Kapwa doon ay kanyang naalala nga ang kanilang naging pag-uusap nitong kanilang leader na si Mr. Kim. At bagyang natanong nga ito buwat sa kanyang pagpapasya na iasa ang lahat kasama na ang kanilang kapalaran dito sa hunter na si Kang Jinyuk. Sinagot naman siya nitong si Mr. Kim na lubang napakabata pangaraw talaga nitong si Lee Yong-won para maunawaan ang lahat ng mga bagay-bagay. Sapagkat aniya, darating nga raw talaga ang panahon kung saan ay kinakailangan nilang magpasya at tanggapin ang mga pagkakataong ganito sa kabila ng mga iyon ay magdudulot sa kanila ng pagkatalo. Makikita nga natin na kapwa hindi niya nagugustuhan ang kanyang pagpapasyang isinagawa. Subalit pinigyang diin niya na kung minsan ay kinakailangan nilang isang tabi ang kanilang mga personal na kagustuhan at emosyon para sa ikatatagumpay ng kanilang mga dapat isagawa mga master. Kung kaya't doon ay bagyang naunawaan na nitong nasabing player na malamang ay ito nga ang tinutukoy ng kanilang team leader. Habang patuloy ngang pinagmamasdan ang kagilagilalas at kahangahangang pagkilos na isinasagawa nitong ating pangunahing tauhan hanggang sa kanyang marating ang dulong bahagi ng nasabing silid at inilahad ng system na kanyang matagumpay na naisagawa ang isang hidden mission sa mga oras na iyon at kaagad na ipinagkaloob sa kanya ang item na tinatawag na Burning Flame. Makaraan noon ay muli siyang napalingon buwat sa napakalakas na palahaw ng isa sa mga miyembro ng Samurai's Guild at nasilayan ang napakaraming bilang ng mga manlalaro na napaslang sa mga kasapi nito. Dito nga rin ay natanong sila nitong pinakatumatayong leader kung ilan ang kabuuang bilang ng mga napaslang at sugatan sa kanilang hanay mula sa naturang pangyayari. Bagyan naman silang kinutya nitong ating pangunahing tauhan
Buhat nga raw sa napakarami sa kanila ang mga nagtamo ng malulubang pinsala at humingi nga siya ng pasensya buhat sa tanging 30 tao lamang ang kaya niyang papasukin sa loob ng kanilang nilikhang barrier. Nainsulto naman mula sa kanyang tinuran etong pinakatumatayong leader ng Samurai's Guild at kinuwestiyon pa nga siya buhat sa malamang araw ay alam na nitong si Jinyuk ang tungkol sa mga nasabing patibong. Nakapagaran din itong sinang-ayunan. Hindi naman nagustuhan itong kanyang naging kausap ang naging tugon at muli niyang kinestyon pa nga ang kanyang naging aksyong isinagawa. Buhat nga raw sa napakaraming tao ang napaslang ng dahil dito. Subalit kapwa naman ibinalik nitong si Jinyuk ang kanyang naging payag at pansisisi. Buhat nga raw nung umpisa ay sila ang nagpumilit na sumama papasok sa loob ng nasabing labyrinth. Gayon din nga raw buhat ng pinagmamayabang niya na mayroon silang veteranong miyembro na nagawang makaabot na sa ika-30 palapag ng tore kung kaya't wala siyang karapatan na magalit sa kaniya. Nagpakita nga siya ng matinding intimidasyon habang kine-question din ang kanyang kaharap tungkol sa aksyong kanyang isinagawa na ibinubuntun pa sa kanya. Hindi naman nagpatinag din ang nasabing individual at nagbanta nga rin na hindi mapapalampas ng Samurai's Guild ang aksyon nitong isinasagawa laban sa kanila. Ngunit natawa na nga lamang din sa kanyang nasabing pagbabanta etong binata buhat ng hindi nga raw ito ang tamang panahon upang sabihin ang ganung mga walang kwentang payag. Sapagkat buhat nga raw ng kalahati sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng Samurai's Guild ang napaslang kung kaya't matagumpay na naabot ang kondisyon kung saan ang tagapagbantay ng Grace Temple ay tuluyan ng nagising mga master. Mas lalo lamang nangamba ang grupo nitong sina Yamamoto sa kanilang nasaksiyan sapagkat etong nasabing dambuhalang nilalang na tinatawag na fire drinking snake ay plano ng magsagawa ng pananalasa laban sa kanila. Napangiti nga etong si Jinyuk at isinaad na kung may nais silang ipayag at pag-usapan ay saka na lamang nila ito sabihin, oras na matagumpay na nagawa nilang makaligtas mula sa pag-ataking papakawalan nitong naturang halimaw. Agad nga itong tinahak ang kanilang direksyon at kasabay na nagpakawala ng isang napakalakas na palahaw na labis namang nagbigay ng hilakbot para dito sa mga natitirang buhay na miyembro ng Samurai's Guild. Dito nga rin ay ipinahayag nitong si Jinyuk na kung nauunawaan na ng nasabing individual ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay mas makabubuting ibigay na lamang nila sa kanya ang naturang kalasag nang sa gayon ay magamit niya ng mas naaangkop ang abilidad na tinataglay mayroon ito. Hindi naman pumayag sa kanyang panukala etong naturang individual na ibigay na lamang kay Jinyuk ang nasabing divine artifacts habang kasalukuyan naman etong nasabing halimaw ay naghahanda ng magpakawala ng kanyang napakalakas na pag-atake. Samantalang buhat nga sa pagtanggi nitong nasabing individual ay nagsimula na rin kumilos etong si Jinyuk at nagsagawa ng kanyang sariling skill na glacier formation at isinaad na lamang na nakapanghihinayang man subalit kaniya na lamang di umano kukunin ang nasabing kalasag mula sa kanyang bangkay na mas lalo lamang nagbigay ng hilakbot na marinig nitong naturang player kasabay ng pagpapakawala ng nasabing halimaw ng kanyang napakalakas na apoy mula sa kanyang bibig. Labis na napuno ng takot ang lahat ng mga miyembro ng Samurai's Guild na masilayan ang naturang napakalakas at naglalagablab na apoy. Gayon din na pagtantungan nitong kanilang tumatayong leader na wala silang tsansa na makatakas pa mula dito, buhat ng tanging isang lagusan lamang ang matatagpuan sa loob ng nasabing gusali. Kung kaya't ginamit na nga niya ang nasabing kalasag o ang divine artifact at inatasan etong si Yamamoto na manatili sa kanyang likurang bahagi habang kanyang direktang sinalo ang napakalakas na apoy na pinapakawalan ng naturang halimaw mga master. Malakas na isinigaw nitong kanilang tumatayong leader na kahit anong araw ang mangyari ay kinakailangan magpatuloy na mabuhay nitong si Yamamoto at makalipas pa nga ang ilang sandali ay ating makikita ang mga natustang katawan ng mga miyembro ng Samurai's Guild at ang kalasag na ipinagmamalaki nitong kanilang tumatayong leader ay tuluyan ng nabitawan niya. Buhat ng maging ito ay kapanapas lang din mula sa napakalakas na pag-atake nitong dambuhalang serpiente. Pagkaraan noon ay kinuha na nga nitong ating pangunahing tauhan ang nasabing kalasag habang isinasaad na walang araw silbi ang kagandahan ng isang divine artifact kung ang gumagamit nito ay isang basurang manlalaro lamang. Samantalang sa mga oras ding iyon ay naguguluhan na etong si Yamamoto sa kung papaano nalalaman nitong si Jinyuk ang lahat ng mga bagay-bagay. Ngunit isang ngiti lamang ang kanyang naging tugon at nawikang hindi daw ba makita nitong si Yamamoto ang mga kasagutan gamit ang kanyang pinagmamalaking foresight na labis ng ikinabiglang marinig. Hindi ito makapaniwala sa kung papaano natukoy nitong binata ang kanyang nasabing abilidad
Gayon din ay ninais nga niyang malaman kung ano nga daw ba ang kaugnayan nitong nasabing binata sa naturang tore, sapagkat wala siyang anumang nakikitang hinaharap na may kaugnayan sa laro. Ngunit bago pa man tuluyang maisaad nitong binata ang kanyang kasagutan mula sa naturang katanungan ay kasabay namang muling nagpakawala ng isa pang pag-atake etong nasabing dambuhalang serpiente. Ngunit do'y ipinamalas naman ni Jinyuk ang kanyang kausayan sa paggamit ng kanyang ice magic bilang kanyang counter sa napakalakas na apoy na ibinubuga nitong dambuhalang halimaw. Gayon din, gamit nga ang kanyang mahikang tinataglay ay madali lamang niyang nagawang maikulong sa loob ng napakakapal na yebe at kapwa nga galit na nawikang kapag mayroon nga daw nag-uusap ay huwag sanang maging bastos ang isang kagaya niya na labis namang ikinabiglang masilayan nitong si Yamamoto. Pagkaraan ay sinagot nga nito ang kanyang katanungan at mayabang na ipinagmalaki na siya nga raw ay isang exiled o pinatalsik na Diyos mula sa loob ng tore. Bagya namang naguluhan lalo etong isipan ni Yamamoto, ngunit kapwa kaniyang naunawaan na posibleng ang tinutukoy nitong binata na nasa kanyang harapan ay isa siyang tagapamahala sa mga mas mataas na palapag sa loob ng tore. Iyon nga lamang daw ang rason at paliwanag kung papaano niya tinataglay ang ganong klaseng abilidad na higit sa kakayahan ng mga normal na taong kagaya nila. Agad nga itong nanikluhod at kasabay na humingi ng paumanhin buhat sa kanyang di umano'y kalapastanganan sa isang kagaya niya, habang ang kanyang naging aksyong isinasagawa ay labis namang palihim na pinagtatawanan nitong binata. Buhat sa aniya ay andali lamang niya napaniwala ito sa kanyang isinasagawang kasinungalingan. Dagdag pa nga niya sa kanyang resume na kaibangan lamang, nakasalukuyan nga raw ay ganito lamang ang kanyang kaanyuan buhat sa siya ay pinatalsik sa katawan ng taong nasa kanyang harapan. At mukha namang ang isang kagaya nitong si Yamamoto ay magiging isa di umanong kapaki-pakinabang sa mga susunod na panahon para sa kaniya. Agad na nagpasalamat naman sa kanya etong si Yamamoto habang do'y inaloksiyan nitong si Jinyuk kung nanaisin niyang lakbayin ang tore kasama siya. Samantalang sa isipan naman nitong naturang nalinlang naman lalaro na ang ganitong oportunidad ay minsan lamang dumating sa isang kagaya niya, lalo na ang piliin ng isang kagaya nitong di umano'y Diyos, kung kaya't hindi na siya nag-atubili pang tanggapin ang nasabing alok nitong sinungaling na si Jinyuk, na ngayon nga ay muli nang naghanda upang gamitin ang brand of tribulation at planong muling dagdagan ang kanyang mga nagiging alagad. At sa kabilangan ng sakit ng bagay na iyon, ay mapipinta namang walang pake sa naturang bagay etong si Yamamoto at nagsimula ng isagawa ang bagay na di umano ay pinapagawa sa kanya nitong binata mga master. Sa kabilang banda naman ay dini-activate na nga nitong ating pangunahing tauhan ang barrier na kanyang nilikha para sa mga miyembro ng Fighting Dance Guild, na labis ngang hindi makapaniwala na ang halimaw na nagawang pulbusin at lipulin ang buong hukbo ng Samurai's Guild ay magagawa lamang nitong talunin ng mag-isa. Lumapit nga sa kaniya etong si Lee Yong-won at taos-puso nagpasalamat buhat sa di umano'y pagligtas sa kanilang buong hukbo, habang kapwa do'y isinasaad ang kanyang pagkadismaya buhat sa walang araw silang anumang naibibigay na tulong para sa isang kagaya niya. Tinanggap naman itong si Jinyuk ang kanyang pasasalamat, subalit aniya ay napakaaga pa para nga daw pag-usapan ang lahat ng ito, sapagkat hindi pa nga daw nagtatapos ang lahat, lalo na't ang isang kagaya niya ay hindi ang tipo na mananatili lamang sa isang tabi matapos na mapaslang ang isa sa kanyang mga alaga, na hindi naman kaagad naunawaan itong si Lee Yong-won hanggang sa kanyang makita ang isang kakaibang nilalang. Agad nga siyang sumigaw at nagbigay ng isang kautusan na maganda na sa pakikipaglaban. Gayon din ang paalala na hindi nga raw dapat sila tumingin, na hindi naman kaagad nakuha ng iba niyang mga kasamahan ang pinupunto nitong kanilang leader, hanggang sa bigla na nga lamang ang isa sa kanila ay kinapitan ng isang nilalang at doon lamang niya naunawaan na ang tumatayong boss ng naturang labyrinth ay ang nilalang na tinatawag na Medusa, hanggang sa tuluyan na siyang naging isang bato at kaagad na winasak nitong halimaw. Galit na galit nga ito buhat sa kalapastanganan di umano ng mga kagaya nilang mortal na hindi na nakontento sa isinasagawang panghihimasok, bagkus pinaslang pa ang isa di umano'y kanyang itinuturing na anak, kasabay ng kanyang pagpapalabas at pagpapadama ng kanyang nag-uumapaw na manang tinataglay. Sa kabilang banda ay pilit namang pinapalakas nitong si Lee Yong-won ang lahat ng kanyang mga kasamahan, sapagkat ito nga raw ang pinakarason ng kanilang pagtahak sa loob ng Grace Temple. Kasabay noon ay kanyang inactivate ang kanyang skill na tinatawag na collective leadership, na nagpapalakas sa resistance, gayon din moral ng bawat miyembro ng kanyang buong grupo ng 20% ng kani-kanilang mga lakas, at gamit nga ang iba nilang mga pandama maliban sa paningin, at sama-sama ang mga itong nagsagawa ng kani-kanilang mga pag-atake na pinagtawanan naman itong si Medusa
at kapwa nagsimula ng magkalat ng lagim laban sa mga ito. Sunod-sunod nga niyang pinabagsak ang lahat ng mga miyembro ng Fighting Dads Guild hanggang sa isa na lamang ang natitirang nakatayo sa mga ito na plano na nga rin itong si Medusa na paslangin gamit ang kaniyang matatalim na mga kuko. Subalit bago pa man niya iyon maisagawa ay bigla na lamang siyang tinamaan ng isang pag-atake gamit ang kalasag na ngayon hawak-hawak nga nitong si Jinyuk. Tumalsik nga itong nasabing tumatayong boss ng labyrinth na si Medusa papalayo sa mga manlalaro, habang do'y masyang isinasaad naman itong ating pangunahing tauhan na kaniyang putahing araw ang halimaw na nasa kaniyang harapan mga master. Agad namang kumilos ang mga nasabing sugatang miyembro ng Fighting Dads Guild papalayo dito kina Jinyuk at Medusa na sa ngayon nga ay naguguluhan buwat sa kung papaano nga raw nagagawa nitong binata na tingnan siya ng mata sa mata nang hindi man lamang nagiging isang bato ng tuluyan, na kung saan nga pala ay dulot nga raw ng skill na tinatawag na Eye of Gluttony na nagbibigay proteksyon laban sa petrification ability na tinataglay nitong si Medusa. Minaliit nga siya nitong si Jinyuk at isinaad na marahil ay sadyang mahina lamang etong tumatayong pinakaboss ng naturang labyrinth na literal nga na hindi nagustuhang marinig at kasabay na inactivate ang skill na Gorgon's Domain na nagkakaloob sa kanya ng karagdagang bilis sa magic attack ng 30% habang nababawasan naman ang kanyang pisikal na bilis ng 15%. Kaagad nga siya nagpakawala ng skill na tinatawag na acidic fluid upang lusawin ng asido itong ating pangunahing tauhan. Subalit madali lamang siya nitong naiwasan gamit ang Demon King Step at patuloy naman na kinukutya etong si Medusa sa patuloy nitong paggamit ng mga mahihinang klase at mabagal na pag-atake. Muli nga itong nagpakawala ng kanyang abilidad na tinatawag na Vampire Strike patungo dito sa direksyon nitong si Jinyuk na madali nga lamang na depensahan gamit ang Divine Artifact na kaniyang nakuha mula sa napaslang na leader ng Samurai Guild na nagkaloob nga sa kanya ng karagdagang 300% ng pisikal at mahikang depensa. Hindi nga makapaniwala sa kanyang nasisilayan etong tumatayong leader at boss ng labyrinth na si Medusa. Habang kapwa doon ay nagsimula na rin kumilos etong si Jinyuk na tila ba tinapik itong noong bahagi ng nasabing halimaw at iyon pala ay ang kinakailangan upang kanyang ma-activate ang tinatawag na Sealing Coffin Barrier na matagumpay na nagkulong dito kay Medusa sa loob ng isang maliit na hawla. Nakapa nga isinaad din itong system ang kanyang matagumpay na pagkakahuli sa isang boss level monster mga master. Subalit kapwa galit namang isinaad nitong si Medusa na nagkakamali nga daw etong binata kung iniisip nitong magagawa siyang ikulong nito sa ganitong klaseng salamin at kaagad din niyang nawasak habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan nitong binata. Muli ngang nagsagawa ito ng kanyang pag-atake na madali lamang naiwasan nitong si Jinyuk at kaagad na ginamit din ang kanyang skill na Giant's Clutch at kumuha ng 2 tipak na pader na kanyang ibinasal patungo sa direksyon nitong si Medusa. Muli na naman siyang minaliit nitong nasabing halimaw sapagkat ang ganitong araw kahinang taktika ay hindi talaga gagana sa isang kagaya niya kung kaya't mas makabubuting huminto ng araw ito sa paghahagis ng mga bagay-bagay patungo sa kanyang direksyon hanggang sa maya-maya ay tila ba nakadama siya ng kakaibang pakiramdam buwat sa kabilang araw ng sunod-sunod na isinasagawang paghagis nitong binata ng mga kumpul na bato ay wala siyang anumang nadaramang intensyon na paslangin siya hanggang sa bigla na lamang nagkaroon ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa ilalim na bahagi at iyon pala ay likha mula sa palihim na pagguhit nitong si Jinyuk ng runes o spell mula sa abo ng mga labi nitong mga napaslang na miyembro ng Samurai's Guild kasabay ng pagkaka-activate ng isang 3-star barrier na tinatawag na Sealing Coffin na kapwa naglalagay din ng mga napakatibay na kadena sa sinumang makukulong sa loob nito. Nawika nga nitong binata na ang nasabing barrier ay napaka-imposible nga raw na magawang wasakin pa nitong si Medusa na ngayon nga ay nagpupumiglas pa sa galit. Kapwa do'y muling ipinahayag naman ng system ang isang mensahe hinggil sa matagumpay niyang pagkakahuli ng isang boss level monster sa loob ng isang barrier. Gayun din, buwat nga raw sa hirap ng pagtrap sa isang boss level monster ng buhay ay kadalasang tanging ang goblin boss lamang na nasa unang palapag ang nagagawang ikulong ng mga manlalaro. Subalit kung magagawa nga raw ng isang player na ikulong ang isang halimaw na nagtataglay ng mas mataas na antas ay dihamak na pagkakalooban ito ng mas malaki at mas magandang klase ng mga pabuya, habang kapwa din ipinahayag ng system na kanyang nakuha na ang antas na tinatawag na Rune Interpreter bilang isang barrier master na dihamak na mas epektibo at mas malakas ng 2 beses
kaysa sa normal na barrier. Pagkatapos ay bigla na lamang may isang mensaheng naglalaman ng hidden class item na kanyang nasilayan mula sa system na talagang labis niyang ikinatuwa. Aniya, tunay nga raw na kapag mas mahirap ang kondisyong hinihingi ng system ay di hamak na mas maganda ang mga pabuyang ipagkakaloob sa mga manlalaro. Nakuha nga rin niya ang mas nag-level up na skill na Moon Imprint. Hindi nga lamang iyon ang kaniyang mga nakuwang pabuya at talagang literal na ito ay kanyang mas lalong ikinatuwang mapag-alaman. Tinakot pa nga niya etong si Medusa na kaniyang gagawing mga kalasag ang kanyang balat at kaliskis na talagang nagpaluha dito. Saan pa nga nitong binata na normal lamang ang kaalaman na dapat paslangin ang mga tumatayong boss ng mga halimaw, buwat ng pagkakalooban sila ng karagdagang punto sa experience. Iba-ibang araw pabuya at gayon din magagandang items. Subalit wala nga raw siyang anumang makukuwang pabor sa pagpaslang dito kay Medusa, sapagkat nawawala ang petrification ability ng kanyang ulo kapag sa labas na nitong labyrinth. Gayon din, ang kalasag at baluti na yari sa kanyang balat ay kapwa nakakalason din sa katawan ng sino man nagtataglay nito, kung kaya't nagsimula nga siyang bumili ng iba't ibang mga items at nakaisip ng plano kung papaano niya mapakikinabangan ang isang buhay na Medusa mga master. Ang kanyang mga nabiling item nga ay kanyang pinagsama-sama at lumika ng kakaibang simbolo sa lapag at kasabay na nakalikha ng paraan upang magawang kontakin etong si Rick Hennessy na hindi makapaniwala na makakahanap ng paraan etong si Jinyook upang magawa siyang makausap. Subalit pakunwari namang nagmaang-maangan lamang siya at ipinahayag na nagkataon lamang ang lahat ng nasabing pangyayari. Ngunit ang ganung pahayag naman ay hindi talaga bumenta dito kay Rick Hennessy na talagang ninanais na malaman kung papaano ito natuklasan ng binata, sapagkat ang nasabing kaparaanan ay nananatiling isang lihim maging sa iba pang mga Diyos sa loob ng tore. Subalit kasabay namang ibinaling nitong binata ang atensyon nitong naturang individual at itinuro etong si Medusa na kaniyang nahuling buhay at kagaya ng inaasahan nitong si Jinyook ay literal na talagang interesado etong si Rick Hennessy sa pangungulekta ng may mga kaugnayan sa Greek mythology at hindi papalagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Nagsimula na nga etong si Jinyook na kumilos at inilabas ang kanyang sandata sapagkat plano na nga niyang tapusin ang buhay nitong nasabing halimaw at nais nang ipakita ito sa tila bagulat na gulat na si Mr. Rick. Inactivate pa nga niya ang skill na Grave of Sword, subalit bago pa man magawang kumilos nitong si Jinyook ay kaagad siyang pinahinto nitong si Mr. Rick sapagkat niya ay labis na nakapanghihinayang kung kaniya lamang papaslangin ang isang napakagandang bagay at specimen. Wala na nga raw siyang paki sa kung papaano nagawa nitong binata na matuklasan ng kaparaanan upang siya ay makontak. Gayon din ay magbubukas nga raw siya ng lagusan para sa binata patungo sa kanyang kinaroroonan sa kasalukuyan upang sila ay personal na makapag-usap at tiyak na magiging interesante aniya ang mga magaganap sa kanilang muling pagtatagpo. Bagya namang napaisip mula sa kakaibang klase ng ngiti, mayroon etong si Mr. Rick, etong si Jinyook, habang do'y masisilayan ang isang kakaibang lagusan na bumukas mula sa kanyang harapan. Ngunit nabigla nga siya nung kanyang mapuna na ang lugar na iyon ay hindi ang library. Bagus kaagad na ipinahayag sa kaniya nitong si Mr. Rick na nasa kaniyang harapan na sila ay kasalukuyang nasa ika-42 palapag ng Tower of Trials, ang lugar para sa mga Egyptian gods na mas kilala bilang ang White Oasis mga master. Hindi nga makapaniwala sa kanyang pahayag na narinig etong si Jinyook sapagkat etong araw ang kanyang magiging unang pagkakataon na personal na makaharap ang mga Diyos bago siya makarating sa ika-100 palapag. Ipinahayag nga niya na buong akala daw niya ay madadala siya ng nasabing lagusan patungo sa Great Library. Kung kaya't natanong niya etong si Mr. Rick kung kasalukuyang naroroon siya sa nasabing palapag upang magbakasyon. Sinagot naman siya nitong naturang individual na hindi siya naroroon para sa nasabing bagay, bagkus para sa isang partikular na gawain. At itong araw ay may kaugnayan sa mga Egyptian gods, na malamang ay kilala na rin niya. Gayon din ay nagnanais nga raw ang mga ito na makita siya ng personal, kaya't saktong-sakto nga raw ang pagkakataong ito para sa kanilang muling pagtatagpo. Napangiti naman sa nasabing payag etong si Jinyook, sapagkat batay nga raw sa tono ng pananalita nitong si Mr. Rick, ay malamang na natuklasan na nito ang tungkol sa kanyang malaking kasinungalingan hinggil sa proteksyong ipinagkalob sa kaniya ng isang Egyptian god. Ang pagdating nga nitong binata sa naturang palapag ay talagang pumukaw sa atensyon ng iba pang mga residente ng ika-42 palapag at lubos na hindi ang mga ito makapaniwala sa kanilang nasisilayan. Pagkatapos ay huminto sila sa isang partikular na lokasyon at do'y natanong nitong si Mr. Rick
etong binata kung ano ang kanyang nasisilayan. Aniya ay dito nga raw noon matatagpuan ang tinatawag na Sphinx, subalit tanging isang malaking uka na lamang ng lupa ang naroroon at saad pa nga nitong nasabing individual na nangyari ito matapos na matuklasan nitong si Anubis na ginamit nitong binata ang kanyang pangalan para sa kanyang personal na interes. Subalit sa halip nga na mabahala sa nasabing payag itong kanyang kausap, ay mas lalo lamang nakadama ng panghihinayang sa nasabing Sphinx etong si Jinhyuk sapagkat isang araw itong high-valued statue. Nagtataka naman etong si Mr. Rick sa kanyang nasisilayan at natanong etong binata kung wala siyang anumang nadaramang pangamba. Buhat ng ang kanyang kinakalaban ay isang itinuturing na Diyos na nangangalaga sa mas mataas na palapag ng tore. Ngunit literal na hindi ito kakikitaan ng anumang pangamba at napangiti pa nga habang isinasaad na wala pa nga daw ito sa ika-50 palapag na sadyang labis na pinagtawanan nitong si Mr. Rick na marinig. At talagang tunay nga raw na nakakaaliw ang katangian, mayroon etong manlalarong si Kang Jinhyuk mga master. Samantalang sa sumunod na eksena ay ipinakita sa atin etong galit na si Anubis, buhat sa kalapastangan ng isinagawa sa kaniya laban nitong binata na pinagtatawanan naman nitong kasamahan niyang Diyos na si Osiris, na siyang God of Resurrection. Ngunit sadyang di man lamang kakikitaan ng anumang takot o pagsisisi etong si Jinhyuk at nawika pa ngang hindi niya ninanais na pumunta dito upang makita ang pangit niyang pagmumuka at tanging naisan lamang daw siya nitong matanda na kaniyang kasamahang naroroon. Hanggang sa tuluyan na ngang di pa nakapagtimpi etong si Anubis at literal na bigla na nga lamang tinapakan ang kinaroroonan nitong si Kang Jinhyuk. Subalit hindi naman ito lumapat sa kanilang dalawa habang seryosong isinasaad nitong si Mr. Rick na etong binatang araw ay naroroon bilang kaniyang bisita. Kaya tuwag nga raw sana isipin nitong nasabing Egyptian god na kaniyang lalapastanganin ang batas na umiiral sa loob ng tore, lalo na't nasa kaniyang harapan pa ang isang kagaya niyang administrator na mas lalo lamang pinagtawanan nitong si Osiris. Samantalang napuna naman nitong si Mr. Rick ang pagiging kalmante nitong si Kang Jinhyuk, sa kabila ng aniya ay nalalagay siya sa isang alanganing sitwasyon na tila ba alam na nito ang tungkol sa mga batas mayroon ang tore. Do'y nakaisip naman ng ideya etong si Anubis upang mapaslang etong binata nang hindi direktang siya ang gagawa. Kung ibabatay sa kaparaanan mayroon ang tore. Tinawag nga niya ang isa sa kanyang mga mandirigma na tinatawag na Deliverer of the Dead. Tahimik namang inoobserbahan nitong matanda ang mga nangyayari. Buhat sa alam nito sa kanyang sarili na iyon ang pinakamalakas na limaw na maaaring tawagin laban sa isang manlalaro na nasa ika-6 na palapag pa lamang. Gayon din, ang naturang nilalang nga daw ay tiyak na hindi magagawang talunin nitong si Jinhyuk sa kasalukuyan. Kung kahit papaano nga raw magagawang makalabas nitong ating pangunahing tauhan sa ganitong klase ng sitwasyon. Saad naman itong si Anubis na kung magagawa nga raw nitong si Jinhyuk na tumagal sa loob lamang ng 5 segundo laban sa nasabing mandirigma, ay hahayaan niyang mamili ang nasabing binata ng isang anumang bagay na kaniyang nanaisin sa loob ng kanyang temple's treasury. At iyon nga raw ang kanyang ilalatag na pabor kung tatanggapin itong si Jinhyuk ang kanyang hinihinging duelo laban sa kanya. Napangiti naman sa nasabing payag etong binata na ikinabigla nitong si Anubis habang nagsimula ng magsagawa ng kanyang preparasyon etong ating pangunahing tauhan at bumili ng item na tinatawag na Royal Blood. Kagad nga niyang inactivate dito ang Blessing of the Stars at tuluyang naging isang Holy Royal Blood ang kanyang pinanghahawakan. Pagkatanggap nga niya sa nasabing duelo ay ang agaran niyang pag-activate ng kanyang skill na Demon King Step at inihagi sa pagmumuka ng alagad nitong si Anubis ang item na kanyang binili at in-upgrade na mabilis namang umepekto laban dito at kapatuluyang pumaslang din sa Deliverer of the Dead. Hindi nga makapaniwala etong sina Osiris sa bilis na kanilang nasilayan habang napangiti naman etong si Jinhyuk at iniisip kung anong item ang kanyang dapat kunin. Subalit ang pagkilos na isinagawa nitong binata ay literal naman na hindi nagustuhan nitong si Anubis at hindi matanggap ang nasabing pangyayari. Kung kahit nang himasok na rin dito ang isa pang Diyos na naroroon na nangangalang Horus, ang Diyos ng araw, at binigyang diin sa kaniyang kasamahan ang kahalagahan ng pagtupad sa pangakong kanyang binitawan. Kaya't buhat doon ay wala nang nagawa pa etong galit na si Anubis na ngayon nga ay mas piniling umalis na lamang sa kanilang harapan. Agad namang humingi ng paumanhin etong si Horus sa inasal ng kaniyang kapwa Diyos at inanyayahan nga etong si Jinhyuk na tahakin ang kwarto
ng kayamanan mga master. Pagpasok nga nila sa lugar na iyon ay kaagad na bumungad ang nag-uumapaw na kayamanang matatagpuan dito at kapwa inatasan na nitong si Horus etong binata na pumili ng isang bagay, kagaya nga raw ng kanilang napagkasunduan. Napangiti naman etong binata sa naturang payag, subalit kapwa doon ay nasambit naman nitong kasamahan niyang Diyos na tiyak nga raw na maaabot din itong binata ang kanilang nasabing palapag pagdating ng panahon, kasabay ng kanyang pag-aalok dito na maging isang kapresidente ng nasabing palapag sa pamamagitan ng pagpili sa isa sa kanilang mga Diyos. Sa ganung kaparaanan nga raw ay tiyak na makatatanggap siya ng mas malakas na klase ng kapangyarihan na higit pa sa bagay na kanyang makukuha sa nasabing silid ng kayamanan. Sa kaniyang narinig ay labis na nabigla naman etong si Mr. Rick, buwat sa ang ganong klase ng alok nga raw na tinatawag na power selection ay tangi pinagkakaloob lamang ng isang beses at lubos na di makapaniwalang kaagad na iaalok ito sa isang manlalarong nasa ika-6 na palapag pa lamang. Kaya't buwat nga doon ay mas lalo lamang naging interesado sa kaniya etong naturang matanda. Subalit kapwa agad naman itong tinanggihan ng binata na talagang hindi magwang maproseso ng isipan mayroon etong si Mr. Rick, buwat sa kung ano nga daw ang kadailanan nito para sa kaniyang mabilis na pagtanggi. Nakapwa nga rin ganoon ang naiisip nitong Diyos na si Horus. Ipinayag naman itong binata na plano niyang umakyat sa mas mataas na bahagi ng nasabing tore kung kahit hindi niya kinakailangan na tumanggap ng anumang tulong na magmumula sa naturang lugar kasabay ng pagturo niya ng isang item na plano niyang kunin bilang kanyang premyo. Habang ang naturang payag na binitawan naman ng binata ay talagang hindi rin nagugustuhan na marinig nitong si Horus. Maya-maya ay ating masisilayan nga na naglalakad itong si Horus patungo sa kinaroroonan naman nitong si Anubis at kapwa nga pinaalalahanan ito hinggil sa igsi ng kordon na kanyang tinataglay na posibleng siyang maging rason sa pagbagsak nito mula sa kanyang trono. Samantalang natanong naman itong si Anubis ang kanyang kasamahan kung ano nga ba ang piniling item nitong si Jinyuk na sinagot naman itong si Horus na kaniyang kinuha di umano ang sinuunang itim na itlog na kapay pinagtaka niya at kinestyon kung may ideya nga ba itong si Jinyuk sa kung ano ang kanyang napiling kunin. Wala namang eksaktong tugon etong si Horus, subalit isang bagay nga lamang daw ang kanyang natitiyak na nakadepende sa kung anong gagawin nitong binata sa naturang itlog ang maaaring idulot nito sa sangkatauhan. Pagkatapos ay inilipat ng eksena kung saan ay ating makikita etong si Alice na nag-online shopping at napaisip din hinggil sa sinaunang itlog sapagkat ang ganitong item nga raw ay pinag-iisipan dapat niya ng mabuti sapagkat posibleng magdulot ito ng panganib sa kanilang mundo oras na sa maling kaparaanan niya magagawang papisain ang naturang itlog. Gayon din ay mas naiisip at inaalala pa nga nitong vampira ang negatibong epekto sa kanyang pamimili oras na nawasak nga raw ang syudad buwat sa nasabing itlog. Subalit nabigla na lamang siya noong kanyang napagtanto na muli siyang nasa loob ng singsing at literal na naiinis kay Jinyuk buwat sa wala man lamang anumang pasintabi sa kaniya na gagawin ang nasabing bagay at kasalukuyang pinagmamasdan ang itim na itlog na kaniyang nakuha. Napangiti nga itong binata buwat sa napakatagal ng araw ng panahon nung huling beses siyang nakapag-focus ng gusto para isagawa ang isang partikular na bagay. Saad pa nga niya na ang tanging impormasyon na kaniyang nalalaman tungkol sa sinaunang panahon ay mula sa isang payag ng itinuturing na may sayad na manlalaro at manlalakbay na nangangalang Pesis at ang solusyon nga raw upang mapisa ang sinaunang itlog ay sa pamamagitan ng kanyang mana na lubang itinuturing na katakam-takam na pagkain para dito. Sunod-sunod nga niyang ginamit ang kaniyang iba't ibang mga mahika at spells kagaya ng Element of Fire, Glacier Formation, Blessings of the Stars, at True Heavenly Flower Cultivation Technique. Kapwa kaagad ngang ipinakita sa atin ng nasabing sinaunang itlog na hinihigop ang lahat ng mga mana na nasa kaniyang paligid hanggang sa daan-daan itong napisa na lumikha ng nakakasilaw na liwanag at mula dito ay lumabas ang isang maliit na dragon na kaagad ngang hinanap ang mana na kaniya di umanong natikman kanina lamang. Kung katdoy ginamit nga nitong binata ang lahat ng natitira niyang mana sa katawan at gumawa ng isang tila ba maliit na bola ng concentrated mana na kaniyang ibinigay aniya bilang unang regalo sa nasabing mumunting dragon. Kaagad nga itong nilunok ng dragon at kapwa pala ang nasabing bagay ay nilagyan nitong ating pangunahing tauhan ng stigma na para sa mga ancient at ang tagumpay na nakamit ay muling na namang nailagay sa Hall of Fame. Maya-maya ay inilahad nga ng system na humihingi ng pangalan ang nasabing mumunting dragon na mas lalong nagpapatibay ng katapatan nito
para kay Jinyuk. Kung kaya't upang hindi na siya mahirapan pa sa pag-iisip ay ibinatay na nga lamang niya ang pangalan nito sa kulay dilaw ng mga matang tinataglay ng dragon at tinawag niya ito sa pangalang Goguma na masaya ring tinanggap at inulit pa ngang muli ang pangalang ipinagkaloob sa kaniya. Maya-maya ay nag-notify ang system sa kanya at inilahad na ang intermediate administrator na si Rick Hennessy ay nag-subscribe sa kanyang channel na bagyang pumukaw sa kanyang atensyon. Pagkaraan noon ay ating makikita ang isang syudad kung saan ay kinakausap ng isang TV station manager na nangangalang Byung-chan etong si Jinyuk na kung maaari ay maging bahagi at guest ng isang episode ng kanilang programa. Samantalang tila ba wala namang paki sa naturang bagay etong ating pangunahing tauhan at labis na nagtataka kung literal na ang isang manager na sa ngayon ang personal na nagsasagawa ng ganitong klase ng mga transaksyon. Sinagot naman siya ni Mr. Byung-chan na buwat iyon sa isa siya sa kilalang personalidad. Gayun din kung magpapakita nga raw itong binata sa kanilang programa at kapwa magbibigay ng ilang mga sikreto at payo upang magtagumpay sa pagsasagawa ng mga raid ay tiyak na magugustuhan at di magkakanda humayaw ang mga taong makakapanood nito. Napaisip nga itong si Jinyuk sapagkat itong tinutukoy na programa ni Mr. Byung-chan ay ang kanilang pinakasikat at laging inaabangan ng napakaraming manonood. Subalit bagya din siyang nadidismaya sapagkat tila daw literal na ulyanin etong lalaking kanyang kaharap at hindi siya nakikilala. Gayon din natatandaan ang kanilang naging ugnayan sa nakaraan. Magkagayon man ay bagyang ipinahayag naman nitong binata ang kondisyon na kanyang ninanais at ito ay ipagkalob sa kaniya ang mga magic stones na maaari niyang makuha. Kagad namang pumayag sa nasabing kahilingan etong si Mr. Byung-chan buwat ng maraming mga manlalaro nga raw sa ngayon ang naghahangad na bayaran ang kanilang serbisyo ng mga magic stones. Dooy natanungan nitong si Jinyo kung gaano karami ang posibleng makuha ng isang kagaya niya na sinagot naman itong kanyang kaharap na may batayan silang pinagbabasehan sa pagbayad. Subalit para sa isang superstar na kagaya niya ay maaari siyang maganda ng kontratang naglalaman ng unlimited condition na talagang kumuha ng atensyon nitong binata. Ayon pa nga kay Mr. Byung-chan na mayroon nga raw individual na naghahangad na makarap siya ng personal sa naturang programa. Kaya't kung magpapakita siya kasama ito, ay bibigyan niya etong ating pangunahing tauhan ng oportunidad na kunin ang lahat ng mga magic stones na posible niyang makuha sa kanilang istasyon. Kung kaya't pumayag na etong si Jinyuk at kasabay ng kaniyang pagtatanong kung sino nga bang tinutukoy niyang individual mga master. Lumipas pa ang ilang araw at muling ipinakita ang harapan ng gusali ng naturang istasyon at literal na napakaraming mga reporter ang nag-aantay sa labas na bahagi ng gusali upang sila ay salubungin. Una nga dumating dito etong si Director Hong Jok-pyo na siya palang tinutukoy nitong si Mr. Byung-chan na nais makaharap etong binata. Kasama pa nga niya dito ang dalawa pang S-rank player na sina Ten Xiao at Shua na nagmula sa tinatawag na Zhonghua Guild. At ang paglitaw nga ng mga ito sa naturang pagkakataon ay literal na talagang magbibigay di umano ng kakaibang pakiramdam sa lahat at inaasang magiging literal na napakataas ang rating na makukuha ng nasabing programa. Kasunod nga nila ay ang pagdating naman nitong sina Kang Jinyuk at kapwa nga nagkatitigan ang dalawang S-rank matapos ang hindi naging magandang senaryo na kanilang kinasangkutan sa nakaraan. Ipinagyabang pa nga nitong si Hong Jok-pyo ang kaniyang dalawa pang kasamahan na pinagtawanan lamang nitong binata. Maya-maya ay napukaw ang atensyon nitong mga hunter na sina Ten Xiao at Shua. Gayon din ang mga reporter noong nagpakita din etong sina Teresa, Yeon Chun-yong at Chon Yu-song na talagang ikinabigla nitong si Hong Jok-pyo. Habang sa mga puntong ang iyon ay literal ding nagpahayag ng pagkamuhi etong stalker ng ating pangunahing tauhan at binigyang diin na etong si Jinyuk ang manlalaro na kaniyang tatalunin na nagbigay ng takot maging ang mga reporter na naroroon. Samantalang etong dalawa pang S-rank hunters na kasama ni Mr. Jok-pyo ay napangiti na lamang at nagpasya ng lisanin ang lugar na iyon buwat sa kanila nang natupad ang kanilang naging hangarin. Bagyang kinutya nga siya nitong si Jinyuk sa palpak niyang backup at kagaya sa nakaraan ay maging ang mga reporter nga ay binaliwala din lamang ang kaniyang presensya sa lugar na iyon na talagang mas lalo lamang nagpasidhi ng pagkamuhi para dito sa hunter na si Kang Jinyuk. Samantalang sa loob nga ng nasabing istasyon ay makikitang nakangiti etong binata na kini-question naman itong si Chon Yu-song buwat sa malamang ay dahil iyon sa nangyari kay Mr. Hong Jok-pyo na hindi naman nagustuhan ni Jinyuk ang panghihimasok at pag-question nito sa kanyang personal na buhay. Subalit ang kanyang naging payag ay ibinalik lamang nitong si Yu-song sapagkat nang dahil nga daw kay Jinyuk ay nawasak ang kaniyang bahay na tinitirhan
At doon nga lamang naalala nitong binata na inilahad niya sa mga demonic human na etong si Chon Yusong ang player na tinatawag na Anon. Kunwaring naghugas kamay naman etong ating pangunahing tauhan sa nangyari, subalit kapabinigyang diin ng kanyang stalker na matapos nang ikumpara ang 16 na video na mayroon siya ay madali lamang niya di umanong natukoy kaagad na siya ang player na si Anon. At ang payag ng iyon ay literal na ikinabigla nitong binata at lubos na ikinabahala ang talas ng intuisyon mayroon ang kanyang stalker. Samantalang mas binabuti naman itong ating pangunahing tauhan na baguhin ang takbo ng kanilang pag-uusap at natanong na lamang etong si Chon Yusong kung ano ang masasabi nito sa individual na ipinadala sa kaniya ng demonic human matapos na kaniya itong labanan. Aminado naman etong kanyang stalker na etong individual na nangalang gawin ay literal na malakas. Subalit kung ihahambing nga raw ang kanilang naging laban sa nakaraan, ay di hamak na hindi ito ganun kahirap kesa sa kanilang paghaharap ng nasabing demonic human na pasimpleng ikinatuwa nitong si Jin Hyuk na marinig. Sa kabilang banda naman ay natanong nga nitong si Yo Chun Yong etong si Teresa kung ano ang kanyang ugnayan sa binatang si Jin Hyuk, na masayang ipinahayag naman ito na siya nga raw ay ang kanyang kaibigan na lubos niyang pinagkakatiwalaan ng higit sa sinuman. Agad namang naunawaan nitong matanda ang tunay na nararamdaman ng dalaga batay sa naging reaksyon nito at pasimpleng nasambit na mukha nga may kakumpetensya ang kanyang apo para sa puso nitong ating pangunahing tauhan mga master. Pagkatapos nito ay sinimulan na nga ng tumatayong host ng programa ang pag-record ng naturang episode na pinamagatang Beyond the Tower of Trials. Agad nga nitong tinanong etong binata na kung mayroon nga daw ba siyang sekreto upang mas madaling maakyat ang mga mas mataas na palapag ng tore. Na kapwa, mabilis ding sinagot naman itong si Jin Hyuk habang labis ang kasiyang nadarama nitong si Mr. Byung Chan na pinagmamasdan ang mga nangyayari habang kasabay na nawika nitong binata na itong araw ay ang paulit-ulit lamang gawin ng mga manlalaro ang kanilang mga makakaya hanggang sa magawa nila ito ng tama. Nabiglaan naman sa paraan ng pagsagot nitong binata etong nasabing host ng programa, kung kaya't natanong na lamang din niya ito kung anong kaparaanan naman ang dapat niyang gamitin sa ikatlong palapag, na sinagot naman ito na tanging iwasan lamang ng mga manlalaro ang lahat ng mga miyembro ng kultong naroroon at ganoon din ang paraang gagawin pagdating sa ika-4 na palapag. Sa kanyang mga pahayag ay naguguluhan naman etong si Chon Yusong habang hiyang-hiya etong si Teresa. Maging eto nga si Mr. Byung Chan ay labis na nadidismaya sa naturang recording, lalo na't malaking halaga di umano ang nasasayang sa tuwing may kapalpakan sa bawat ganitong pangyayari at lubos niyang di naiisip na ganito ang gagawin ng ating pangunahing tauhan, lalo na ang kakapalan ng mukha nito na tahakin ang kanyang opisina upang kunin ang kanilang napagkasundo ang kabayaran sa kaniyang pagpunta sa nasabing recording. Sinagot naman siya nitong si Jin Hyuk na sinagot lamang niya di umano ang mga katanungan para sa kaniya. Gayon din ay sumunod nga raw siya sa nilalaman ng kanilang napag-usapang kontrata. Subalit ayon naman kay Mr. Byung Chan na ang ganong klase ng tuso at kaparaan ng puno ng panlilinlang ay hindi gagana sa isang kagaya niyang matagal na sa industriya. At ang payag ng iyon ay labis na hindi nagustuhan nitong binata na marinig. Tumayo nga ito at kinuwelyuhan etong si Mr. Byung Chan habang sinasambit ang katanungang kung natatandaan pa daw ba niya ang pangalang Lee Jong-soo, na kapwa nga ang individual na siyang nasa larawan ng kaniyang opisina at ang unang manlalaro na napaslang kasama si Jin Hyuk. Ito nga daw ang dating CEO ng streamer department na kanyang itinuturing na kapatid. Gayon din ang kanyang naging katandem sa pag-extort sa mga streamer gamit ang mga mapanlinlang at mapang-abusong kontrata. Minsan nga raw siya ay naging bahagi ng nagprotestang streamer sa kanyang opisina at malamang ay hindi niya iyon natatandaan at salamat na nga lamang daw sa nangyaring iyon at maraming bagay ang kanyang natutunan. Gayon din ay ipinaalala pa nga nitong ating pangunahing tauhan ang mga pahayag na binitawan nitong si Mr. Byung Chan sa mga oras na iyon na wala silang nakikitang anumang mali sa klase ng kontratang kanilang napagkasundo ang lagdaan. Kung kaya't galit nga siyang muling natanong nitong si Jin Hyuk kung sa tingin nitong manager na nasa kaniyang harapan na walang silbi ang lohika na kaniyang ipinahayag kani-kanina lamang mga master. Makaraan noon ay makikita nga natin etong nasabing manager na tinatahak ang isang silid kung saan ay ating masisilayan ang nag-uumapaw na bilang ng mga magic crystals na mayroon ang kanilang istasyon at ipinagmamalaki ito sa binata. Payag pa nga nitong si Mr. Byung Chan na katulad sa nakasaad ng kanilang napagkasundo ang kontrata ay pagkakalooban nila etong si Jin Hyuk ng oportunidad na gamitin at kunin ang kahit na gaanong karaming bilang ng mga magic stones mayroon ang nasabing silid sa loob ng 2 oras.
Tila ba nagdududa naman sa nasabing payag etong pangunahing tauhan kung kaya't binigyang diin nito ngayon takot na manager ang nasabing bagay na nakasaad di umano sa kanilang kontratang napagkasunduan. Paliwanag nga nito na maaari daw gamitin nitong binata ang lahat ng mga magic stones sa kahit anumang paraan na kanyang nanaisin. Gayun din, nagbigay siya ng paalala ng mga nasabing magic stones ay kapwa nagtataglay ng mga spells upang maiwasang manakaw, kung kahit hindi sila maaaring mailagay sa inventory na mayroon ang isang manlalaro. Kalmante nga itong nakipag-usap, subalit alam niya sa kanyang sarili na ang pag-a-absorb ng isang magic stones ay tinatayang 5 minuto ang kinakailangan ng isang individual upang ito'y maisagawa. Kung kahit gaano pa nga raw kadaming magic stones ang subukan nitong i-absorb ay tanging bilang lamang at kakaunti ang kaya niyang makuha. Napangiti nga ito at nawikang sa ganung kaparaanan nga raw ay literal na nakalalamang siya at naisa nito aniya ang S-rank player na si Jin Hyuk. Ngumiti naman ito ng puno ng pagkukunwari at ipinakilala ang 2 pang babaeng empleyado na naroroon na silang mag-a-assist sa kaniya sa mga bagay na kanyang kinakailangan. Kaniyang napuna ang isa sa mga ito na may hawak na cellphone at nagvi-video sa mga oras na iyon habang kapwa nga doon ay kanyang naunawaan ng pinaka-intensyon nitong si Mr. Byung-chan ay ang sirain ang kanyang reputasyon gamit ang isasagawa niyang pagkuha ng mga magic stones. Kung kaya't pakunwaring sinakyan na lamang niya ang naging pahayag nitong nasabing manager na labis na ikinalugod niyang marinig ang naging kasagutan. Kasabay ng pag-alis nito sa loob ng silid at iniwan etong 2 pang babaeng kasama itong ating pangunahing karakter. Pagkaraan nito ay tiningnan niya ang 2 pang babaeng naroroon at natanong kung nais nilang makakita ng isang kahanga-hangang bagay. Nakapwa nga ipinagtaka nitong 2, samantalang eto namang si Mr. Byung-chan ay muli nang bumalik sa kanyang opisina at pinagmamasdan ang kanilang larawan nitong yumaong si Lee Jong-soo habang hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang pagkamuhi sa naturang individual sa pamamagitan ng pagtapon nito sa basurahan ng kanilang larawan at na-question pa nga ang patuloy nitong pagbibigay sa kaniya ng mga problema. Sa kabilang araw ng siya ay sumakabilang buhay na. Kaniya pang pinag-iisipan kung papaano niya magagawang magantihan etong binata at pagkalipas ng mahabang 2 oras na kanilang napagkasunduan ay muli na niyang tinahak ang silid na kinaroroonan nitong sina Jin Hyuk. Muli nga siyang nagpakita habang suot-suot ang huwad ng ngiti sa kanyang mga labi. Subalit agad nga itong naglaho nung kanyang masilayan na ang lahat ng mga magic crystals na naroroon ay tuluyan ng naglaho habang ang 2 babaeng naroroon din ay punong-puno ng paghanga buwat sa lambot na tinataglay nitong alaga ni Jin Hyuk. Ewan lang kung anong alaga to. Nang aasar pa nga siyang nagtanong dito kay Mr. Byung-chan kung mayroon pa silang mga nakatagong magic stones, buwat sa literal na talagang masibang kumain ng ganung mga bagay, etong alaga pala niyang si Goguma. Hindi nga ito makapaniwala sa kanyang nasasaksiyan at tila ba kasabay ng paglaho ng mga magic crystals na naroroon sa nasabing silid ay ang paglaho din ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Habang etong si Goguma ay talagang busog na busog sa dami ng magic crystals na nilantakan at kasalukuyang inilalad ng system na nagtataglay ng antas na level 98 mga master. Nababahala nga itong ating pangunahing tauhan buwat sa lakas nga daw na tinataglay nitong si Goguma ay hindi niya magagawang sumabay dito. Buwat sa tanging nagtataglay lamang din siya ng kakaunting mana sa kanyang katawan na madali lamang mauubos sa loob ng 5 minuto. Oras na ginamit niya ang kanyang nasabing alaga sa pakikipaglaban. Kung kaya't kinakailangan nga daw niyang mas lumakas pa sa mas mabilis na panahon. Pagkatapos nga noon ay tumawag din siya sa isang partikular na individual upang pag-usapan ang isang napaka-importanteng bagay. Sa ibang dako naman ay ating masisilayan sa isang gusali itong kaninang 2 S-rank player na kasakasama ni Mr. Hong Deok-pyo na kapwa may kinakausap din sa kabilang linya at bagyang nababahala sa mabilis na pagpapalakas nitong si Kang Jin Hyuk ng kaniyang puwersa. Gayon din ay nagugulan nga ito sa ugnayan nilang dalawa nitong si Chun Yusong buwat ng batay sa kanilang nakalap na mga impormasyon ay lubos na hindi ito magkasundo. Sinagot naman siya nitong player na si Shua na totoo ang bagay na iyon, subalit hindi rin maitatanggi ang agarang pagsunod nito sa mga nais nitong ating pangunahing tauhan. Kung kaya't masasabi nga raw nilang ito talaga ay nasa kanyang panig. Sa mga naging payag nga nitong si Shua ay kapwa na rin nailagay sa kanilang red list etong pangalan ni Chun Yusong at kasalukuyang itinuturing na isa sa mga kalaban ng Zonghua Guild na mula pa sa bansang China. Pagkatapos nga noon ay pinakita din sa atin etong si Chun Yusong na kinakausap etong si Jin Hyuk habang hawak-hawak ang item na boundary bending mirror na maaaring dalhin sa alinmang palapag mula sa ika-10 bahagi nito pababa. Kasalukuyan nga sila ay nasa ika-6 na palapag
Gayon din ay walang anumang sinayang na sandali etong si Yusong at natanong etong kanya di umanong karibal kung papaano niya siya matutulungan pang lumakas, kagaya ng kanyang ipinahayag sa kanilang naging pag-uusap. At kapwa pinuri nga din niya etong si Jinyuk, buhat sa literal na nakakuha nga daw siya ng isang makapangyarihang item. Saad pa nga ni Yusong na malamang ay plano na nitong ating pangunahing tauhan na tahakin ang mas mataas na palapag ng tore at kapwa ang magawang i-clear ito ay hindi na kinakailangan pa ang kanyang tulong. Ngunit sinagot naman siya nitong si Jinyuk na isinagawa nga daw niya itong paanyaya buhat sa alam niyang kilala niya ang talento mayroon etong si Yusong. Gayun din, hindi ba't kinakailangan nitong mas maging malakas pa upang siya ay magawang hamunin muli sa isang duelo na sadyang pumukaw sa atensyon nitong si Yusong. Kasunod nga nito ay ginamit na nitong si Jinyuk ang item na Boundary Bending Mirror na ayon pa nga sa system ay tumatagal lamang ang bisa ng 30 minuto at magkasamang tinahak ang ikasampung palapag na tinatawag ng Warrior's Haven. Payag nga nitong binata na mayroong 21 mga mandirigma ang pumuprotekta sa tumatayong boss ng nasabing palapag at natanong etong si Yusong kung magagawa niyang labanan at talunin ang lahat ng mga ito. Sinagot naman siya nitong kanyang stalker na sa tingin nga raw niya ay kaya niya ang nasabing bagay hanggat ang naturang pinakatumatayong boss ng mga nasabing halimaw na tinatawag na Immortal Giant Stone ay hindi pa magigising at mangingialam. Natuwa naman sa kanyang narinig etong si Jinyuk kung kaya't mas ninais nga niyang maging exciting pa ang kanilang isasagawa at inalok etong si Yusong na kung magagawa nga raw nito na talunin ang lahat ng 21 mandirigmang naroroon at magawang tumagal ng 1 minuto sa pakikipaglaban kontra sa pinakabos ng mga ito ay papayag na siyang tanggapin na labanan etong kanyang stalker sa isang seryosong duelo. Pagkarinig nga nitong si Yusong sa naturang payag ay kaagad niyang binunot ang kanyang espada at malakas na nawikang tiyakin lamang daw nitong kanyang itinuturing na karibal na tutupad ito sa kanyang binibitawang kataga. Agad naman siyang sinalubong ng 3 sa mga ito at ipinahayag na tanging ang mga nararapat lamang na mandirigma ang pwedeng manghimasok sa kanilang lupain. Subalit wala namang paki sa kanyang payag etong si Yusong na okupado ang isipan ng paghahangad na makalaban etong ating pangunahing tauhan sa isang seryosong duelo at kaagad na winasak ang 3 rebultong mandirigma mga master. Pagkaraan nito ay inilipat naman ng eksena kung saan ay ating makikita ang isang hair shop at kasalukuyan nga etong kalbong si Song Chunhwa ay labis na ikinabiglang masilayan etong si Teresa na naroroon din upang isagawa ang kanilang hair restoration treatment. Labis nga ang kaligayahan ng mga ito na muling makita ang kanilang mga nawalang buhok, lalo na etong si Song Chunhwa, subalit buhat nga na ang sumpa na nakalagay sa kaniya ay patuloy pa ring umeepekto kung kaya't ang kanyang hair restoration ay muli lamang napawalang bisa na labis nang ikinadismaya. Agad naman siyang kinomfort nitong si Teresa at binigyang diin na hindi lamang sa buhok ang batayan ng pagkatao mayroon ang isang individual, habang kapwa nga doon ay bagyan na pagtanto na rin itong nasabing lalaki na marahil ito ay buhat nga rin ng kanyang pagiging isang makasalanan. Naging makasarili nga daw siya sa kanyang mga personal na interes noong sila ay nasa unang palapag pa lamang. Nakapa nagresulta ng maraming manlalaro ang nagtamo ng malulubang pinsala. Napangiti naman etong si Teresa buhat sa nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi sa lahat ng kanyang mga naging kamalian at kapwa isinaad na totoo ngang mali ang kanyang naging pagkilos at pagpapasya sa nakaraan, subalit ang magkaroon daw ng isang bagay na lubos na hinahangad at handa mong isakripisyo maging ang sarili mong buhay ay isa di umanong kahangahangang bagay. At ang payag nga na nasabi ng babae ay talagang pumukaw sa atensyon nitong damdamin ng kalbo na si Song Chunhwa. Muli namang inilipat ang eksena sa ikasampung palapag at do'y ating makikita na patuloy lamang sa pagkikipaglaban etong stalker ng ating pangunahing tauhan at idinidispatcha ang lahat ng mga ribultong mandirigma na nasa kaniyang paligid. Hanggang sa tanging ang pinakatumatayong boss ng naturang palapag ang natitira na nasa kanyang harapan. Seryoso nga niyang iniisip na tanging 1 minuto lamang ang kanyang kinakailangang itagal sa pakikipaglaban sa naturang boss level monster at magkakaroon na siya ng pagkakataon na labanan sa isang seryosong duelo etong si Jinyuk. Kung kaya't kinakailangan nga raw niyang pagtibayin ang kanyang kalooban at kasabay na mabilis na umatake patungo sa dambuhalang boss ng ikasampung palapag. Subalit ang kanyang isinasagawang pagkilos ay kaagad din namang nadama nitong nasabing halimaw at kapwa nga rin ipinakita ang nakakakilabot na aura laban dito kay Chon Yusong. Pagkatapos noon ay inilipat din ng eksena kung saan ay nagising nga itong stalker ng ating pangunahing tauhan na naguguluhan buhat nga ng siya ay kasalukuyang nasa loob na ng isang ospital. Kapwa nga doon makikitang naatasang magbantay pala sa kaniya etong naiinis na si Mina.
na kaagad niyang ikinuwento ang mga nangyari. Aniya ay biglaan na nga lamang daw siyang naatasan nitong si Jin Hyuk na dalhin etong si Chon Yusung sa ospital buhat nang siya ay nasa kalunos-lunos na kalagayan noong kanya siyang masilayan. Gayun din ay inilabas nga nitong naturang babae ang isang bagay na ipinabibigay sa kanya di umano oras nga raw na nagising na etong si Chon Yusung mula sa mahaba-haba niyang pamamahinga. Nakaagad ngang natukoy naman itong nasabing individual. Kaniyang muling naalala na noong siya ay nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa tumatayong boss na ikasampung palapag, subalit kahit anong araw klase ng pamamaraan ng kanyang ginamit at isinagawa laban dito, ay literal na hindi ito tinatablan. Gayun din ay kapanawasak nga rin daw ang kanyang elemental sword sa hindi malamang rason. Subalit itong araw walang hiyang si Kang Jin Hyuk na salit ay maawa, ay minaliit pa ang kanyang nagawa buhat sa tanging tumagal lamang siya ng 21 segundo laban sa nasabing boss. At nawikang ilang sakong asin pangaraw ang kinakailangan niyang kainin bago magwang maabot ang kanyang antas. Kasabay ng paglalagay nito ng kanyang maskara upang di siya makilala ng mga manonood mga master. Kagad nga niyang hinarap ang nasabing pinakatumatayong boss at matagumpay na nagawang maiwasan ang lahat ng malalakas at mabibilis na pagwasiwas ng sandata nito. At upang magawa sanang mapahinto sa pagkilos etong si Jin Hyuk ay ginamit nitong halimaw ang skill na tinatawag na Sanctuary na nagagawang pataasin ang gravity sa buong paligid ng 500 beses na talagang halos dumurog sa katawan nitong sugatan na si Chon Yusung. Nangangamba nga rin ito sapagkat sa ganitong pagkakataon nga daw ay tiyak na wala ng takas pa etong binata laban sa nasabing halimaw. Subalit ang kanyang pangamba para dito sa ating pangunahing tauhan ay napunta lamang sa wala. Buhat ng atin itong masisilayan na ginamit na ang 1-star barrier spell at ipinukus ang sentro nito sa pinakalokasyong kinaroroonan nitong tumatayong bossing ng ikasampung palapag na naging sanhi upang ito'y tuluyang makompres at naging isang malit na piraso na lamang ng bato. At ang lahat ng ito ay madali lamang nagawa ni Jin Hyuk sa harapan ng kaniyang dakilang stalker hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. At kapwang isa sa mga skill ng Immortal Stone Giant na tinatawag na Invincible ay matagumpay nga rin niya nakopya sa mga oras na iyon. Napatingin na nga lamang etong si Chon Yusung sa hawak niyang bato at wala nang nasabi sa mga oras na iyon, buhat sa kahiya na kanyang sinapit. Samantalang sa ibang dako naman ay ating masisilayan na kasalukuyan ngang nasa ika-6 na palapag na etong si Jin Hyuk at binabasa ang mga komento at pabuyang nakuha mula sa pag-clear ng ikasampung palapag. Samantalang ang kanyang pagninilay-nilay nga ay bagyang ginambala nitong si Alice at nasambit na kasalukuyan nga raw ay may umaaligid at nagmamatsyag dito sa kanyang kontraktor. Na sinagot naman itong si Jin Hyuk na alam niya ang bagay na iyon at mas makabubuting pabayaan na lamang nila ito sa ngayon. Nalabis na ikinabiglang marinig nitong si Alice buhat sa hindi nga raw ganoon ang pagkakakilala niya sa naturang binata. Na sinagot naman ito na ang lugar na kaniyang tatahakin sa ngayon ay lubos na hindi tumatanggap ng mga manlalaro na kagaya niya kung kahit wala din siyang anumang magandang mapapala kung lalabanan niya ang misteryosong individual sa ngayon. At mas makabubuting pabayaan muna nila ito sa kanyang pagsunod. Nakapwa nga ay ating makikita nagbabalita sa marahil ay nakakataas sa kanya hinggil sa pagpasok nito sa Elven Forest. Pagkatapos ay inilipat ngang muli ang eksena sa Beijing, China at doon makikita ang isang S-rank player na nangangalang Li Kuei-xiang habang naniniklod sa isang individual na labis na mapipinta ang galit sa kanyang pagmumuka. Buhat sa patuloy na pag-angat nitong si Jin Hyuk kontra sa mga S-rank player na kagaya nila at gamit ang kanyang espada ay daglian nga nitong pinutol ang isa sa kanyang tenga at seryosong nawika na dahil sa kapalpakan nitong si Li Kuei-xiang ay kinakailangan makialam na rin ang isang kagaya niyang guildmaster at ang individual ngang ito ay nangalang Nangong Shan na tumatayong leader ng Zonghua Guild mga master. At matapos ang nasabing eksena ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 67 to 75 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli!